Tama ni Vice Ganda against President Duterte. Abay, umani na positibo at negatibong reaksyon mula sa mga personalidad. Isang malaking issue ngayon ang kinapapalooban ng katatapos lang na konsyerto ni Vice Ganda sa Araneta Coliseum dahil sa ikalawang gabi ng kanya pong concert ay isa sa mga skit na kanyang ginawa ay patungkol na dito po sa dating Pangulong Duterte. Mainit na usapan ngayon sa social media at mainstream media ang ginawa ni Vice Ganda sa kanyang jet ski holiday skit. Kasama si Regine Velasquez sa naturang palabas, pinagsama ni Vice ang aliw at panmatalim na political commentary na tumutukoy hindi lang sa issue ng West Philippine Sea, kundi pati na rin sa pagkakaresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague ng International Criminal Court or ICC. Sa isang banda, marami ang pumalakpak at humalakak. Tinawag pa nga ang Akbayan Party List Representative Percy Sendana na isang wake-up call ang ganitong klase ng biro. Isang paraan ng pagpapatawa na hindi lang basta pampalipas ng oras, kundi nagbubukas ng isip at pumupukaw sa kamalayan ng publiko. Sa kabilang banda, may mga nagalit, particular na ang ilang taga-suporta ng dating Pangulo at ilang opisyal sa Davao City na ngayon nananawagan na ideklara si Vice Ganda bilang persona non grata doon. Sa kanyang concert noong August 8, ginamit ni Vice Ganda ang format ng isang viral meme, ang Jets Holiday, at binigyan ito ng lokal na versyon na puno ng patama. Anya, nothing beats jet ski holiday right now from Manila to the West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to the Hague by the ICC. Promo applies by the ICC. DDS diehard Duterte supporters only. Pink allowance and BBM are prohibited. Malinaw ang kinutukoy ang matagal ng birong jet ski na inihain ni Duterte noong 2016 presidential debates kung saan sinabi niyang kung hindi magtatagumpay ang diplomatic talk sa China, sasakay siya sa jet ski papuntang Spratly at itatayo roon ang bandila ng Pilipinas noong May 2021. Inamin mismo ni Duterte na ito ay isang pure campaign joke at tinawag na stupid ang mga naniniwala rito. Mga sumang-ayon, maraming netizen ang natuwa at tinawag na matapang ang ginawang biro ni Vice. May mga nagsabing salamat sa pagpapatawa pero sabay gising sa katotohanan at pinuri ang kanyang lakas sa loob na banggitin ang sensitibong issue ng West Philippine Sea at ICC. Para sa kanila, masarap pakinggan na may artistang handang gamitin ang entablado para magsalita tungkol sa mahalagang usaping pambansa. Hindi naman pinalagpas sa mga loyalista ni Duterte ang skit. May ilang nagpamungkahi na ideklara si Vice bilang persona non grata sa Davao City na itinuturing na baluarte ng pamilya Duterte. Para sa kanila, hindi ito simpleng biro, kundi isang pambabastos sa isang dating Pangulo at sa kanilang leader na ngayon humaharap sa mabibigat na kaso. Maging si dating presidential spokesperson Harry Roque ay nagpahayag na rin ng hindi pagsang-ayon sa sinabing dapat igalang ang katayuan ni Duterte bilang nakatatanda at bilang nasa kulungan. Ano nga ba ang kahulugan ng persona non grata? Ang deklarasyon ng persona non grata ay isang pahayag mula sa isang lokal na pamahalan o organisasyon na hindi nila tinatanggap o gusto ang presensya ng isang tao sa kanilang nasasakupan. Karaniwang simbolo ito at hindi palaging may legal na bisa para tuluyang ipagbawal ang isang tao, pero malinaw ang mensahe, hindi ka welcome dito. Sa kaso ni Vice, ang panawagan ay nakaugat sa damdaming protektado ng imahe ng Duterte sa Davao at sa mga biro na tingin niya ang iba ay sumisira sa dignidad ng kanilang leader. Hindi may kakailan na sensitibo ang usapin ng West Philippine Sea. Sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, maraming kritiko ang nagsabing kulang ang kanyang pagtindig laban sa China. Sa kabila ng panalo ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling sa The Hague, ang jet ski promise ay naging simbolo ng pagkadismaya ng ilan, lalo nang aminin mismo ni Duterte na ito ay biro lamang. Ngayon, dagdag pa rito, nakadagdag sa kontrobersya ang kanyang pagkakaaresto ng ICC dahil sa kasong crime against humanity kaugnay ng madugong war on drugs. Dito pumapasok ang satirical skit ni Vice, hindi lamang ito tungkol sa jet ski joke, kundi pati sa mga malawak na usapin ng accountability, sovereignty at human rights. Ang
papel ng human at satire ay mahalaga. Ang papel na ito sa lipunan. Sa kasaysayan ng mga komedyante, manunulat at artist ay gumagamit ng biro para maipahayag ang matinding kritisismo sa gobyerno at lipunan nang hindi lantarang ng iinsulto. Ayon kay Sendana, ang tawa ay wake-up call din. Nagbubugas ito ng pag-uusap, naghuhubad ng maskara ng mga opisyal at politiko. Nagbibigay daan sa mas malalim na pangunawa sa mga isyong ayaw pag-usapan at tuwid na paraan. Subalit may hangganan din ang satire. Ang hamon ay kung paano balansehin ang malayang pagpapahayag at respeto sa dignidad ng tao, lalo na kung ang paksa ay may edad na at may karamdaman o nasa kulungan. Pananaw ko, ang ginawa ni Vice ay malinaw na isang anyo ng political satire, isang lehitimong uri ng pagpapahayag sa isang demokratiko. So, ayon pang sa ulat ng Inquirer noong August 11, 2025, ipinagtanggol ni Undersecretary Claire Castro ang stand-up skit na si Vice Ganda na binanggit ang jet ski holiday, isang birong patama sa dating Pangulo na ipinaliwanag ni Castro na ito ay hindi imbentong kwento o biro. Galing yon ay kay dating Pangulong Duterte mismo. Kaya tinawag or wag magalit ang mga DDS, sabi niya. Tingnan natin ang kabuuan ng joke. Kung hindi naman malinaw na may intensyon na manakit o mapahiya ang comedy po yun. Freedom of expression pa rin yan, sabi niya. Dagdag pa niya na dapat sanayin ng mga taga-suporta ni Duterte sa pagtanggap ng biro at lalo't kilala rin ang dating Pangulo sa paggamit ng humor sa kanyang mga pahayag. Samantalang nanawagan ng ilang Duterte loyalist na ideklara si Vice Ganda bilang persona non grata sa Davao City bilang tugon sa anilay pagbastos sa dating Pangulong dating pinuno, no? So, opinion po at ilan sa mga opinion ng netizen, no? Patungkol dito sa isyong ito. Ito po ay isang humor bilang political na pahayag. Ang ginawa ng biro ni Vice Ganda ay malinaw na isang anyo or satirical na komentaryo. Hindi ito simpleng pagpapatawa lang di umano, kundi pagbabalik tanaw at pagbunita sa literal na sinasabi ni Duterte noong 2016 tungkol nga dun sa West Philippine Sea. So, dahil dyan, syempre, ang dami pong mga nangyari at naganap nito po kay Vice Ganda kasi bukod po dun sa parang ginigiit ng ilan sa mga mga Davaoenos na gawing persona non grata. Itong si Vice Ganda, nagsimula na rin po na gibain, no, ng mga DDS ang ilan sa kanilang mga subscriptions at sila po ay bumubuo na rin, no, ng grupo kung saan parang iboboycott po nila ang lahat ng mga endorsement, ang lahat ng mga programa kung saan kabilang si Vice Ganda. So base po sa ulat, dati po ay meron siyang 20 million followers, no, sa kanya pong kanyang social media account. Ito po ay nabawasan na ng 1 million. So which means na talagang marami pong mga DDS ang sora ang loob kay Vice Ganda matapos na di umano'y pakiramdam nila ay binastos na ang dating Pangulong si Duterte. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!